Hi guys. So punta tayo ng Seafood City ngayon. Medyo nag-crave kasi si Emma. Ngayon lang ulit tayo pupunta ng Seafood City. Last year pa yata tayo galing. Last year pa. Tayo ng Ay, magano ka ba? Pampasko food. Yun yung huli natin. Yan. Sobrang init, nagtanggal na nga ako ng sweatshirt eh. T-shirt na lang tayo guys, pero ako ayoko na magpalit kasi nga lalabas pa. So medyo malayo-layo sa amin yung Seafood City. 20 minutes ata? 20 minutes. Pero syempre, after work kasi gusto lang namin lumabas o kaya kumain ng something. Nag-crave kasi, buntis kasi siya guys. Wow! Kunwari, tukneneng, ganyan. O kaya halo-halo. Ito kasi kahapon. Turon. Tapos sunod-sunod na magiging cravings mo niyan kapag Pinoy food. So alam ko sa Seafood City, meron silang parang bowl. So meron din kasi sa Seafood City na yung mga street foods. Tapos may small, medium, large yata na lalagyan. Tapos kung ano yung magkasya dun sa lalagyanan na yun yung yun yung makakain mo sa ganung halaga. So tingnan natin hindi ko na maalala kung magkano yun. Kasi sabi nga dito din talaga sa Seafood City, medyo pricey siya ha. Pinoy talaga groceryhan. Kaya pumupunta lang kami kapag gusto lang namin or crave ka kasi hindi siya practical kung doon ka mag-grocery. Yes. So since nag-crave nga ngayon after so many months na nandito sa Canada, marami ding food doon or ulam, pero more on dessert yata yung cravings ni Alvin o kaya merienda. Depende. We'll see. Malay mo mapasinigang ako doon. Uy, meron tayong nilaga. Kaya sayang naman. Merienda tayo. Okay. Pilipina, homeless, babae, nakakawa, batang-bata pa. Gusto ko sana ng videohan, kasi syempre, naman ako, baka mabash na naman ako. Noong una, pagpasok ko, nag-English pa siya, akala ko hindi nga Pinay, kasi siyempre may katulad tayong lahat, di ba, yung mga Vietnamese, mga ganyan, di ba? So bigla nagtagalog. So sabi ko, pala, Pilipina pala. Bata pa, siguro mga nasa 20s lang yun. Kawawa. Tapos yung salita siya ng salita doon sa loob ng ng C-train. Ano sabi? Pinagtitinginan nga siya ng mga kasi nga, medyo sumisigaw-sigaw pa siya. Tapos minsan nalalapit siya doon sa dalawang lalaki, nagtatanong ng oras. Kawawa. Kaya, yun nga, gusto ko sana ng video para at least sana mai-share ko sana sa sa Facebook, pero hindi na siguro, baka mapash pa ako. Yun lang naman, kwento ko lang. Kwento na lang, pero kasi alam ko may vlogger na si Pinoy, ba? Jowok. Yung Jowok tours, basta yung mga content niya about homeless people, mga homeless na Pinoy dito sa Canada. So, sabi ko, wag ka na magganyan, nayaan mo na yun nga lang, syempre ang hirap guys na may kababayan tayo umabot na sa ganung point. Babae pati. Hindi ko alam kung nasa na kaya yung family niya nun, diba? Kasi kung bata pa, baka may kamag-anak siya somehow. Hindi natin alam no? Kaya gusto ko nga sana talaga yung video. So, wag naman talaga sana tayo umabot sa ganun. Pwedeng nagiging homeless dahil ang dami mong pinagdadaanan, na-depress ka, nag-take ka na ng drugs, whatever, tapos hindi ka na naka-recover, o kaya yung mga wala nang matirhan, naging homeless na. Siyempre kapag homeless ka na, tatry mo na rin yung ibang mga bagay na kasamahan ng mga homeless people. So yun yung mahirap talaga guys. Siyempre, isipin mo pa lang dito sa Canada, tas homeless ka, alamig-lamig kaya, pag bumubugso yung hangin, parang nanonood din yung lamig kasi syempre ngayon di na kami naka winter jacket, so mga light na lang, pero alam niyo pag biglang humahangin,
malamig yung pasok. Yan, sa loob ng mga damit. Ayan. Pero yun, sana wag tayo umabot sa ganoon, and if ever makita nyo yun dito sa Calgary, no, or kaya may kakilala, sana may chance pa kasi bata pa eh. So, mga 20s lang yun. Diba? Maaayos pa yan. May future pa siya. So, hindi lang natin alam kasi guys kung ano ba yung program ng Canada para sa mga ganon. Kinukuha ba sila para may housing something? Din malapit sa amin sa Ogden na alam mo yung pagdaano sa bus stop, parang may mga homeless doon eh. May foundation na nag-cater para sa mga homeless people. So, hindi ko lang sure yung iba. Diba? Yung mga, usually nakikita natin sa downtown, ang dami niyan. Ay, tsaka sa basta mga C-train station yan. Marami talaga. Tapos, may tulak-tulak silang mga carts. Yan, mga nakukuha sa grocery store. Kaya nga may mga lock talaga yung carts eh. Kasi, alam yun, any people talaga can steal. Yun. Tapos minsan nga, yung mga cart na yun, iiwan na lang nila kung saan-saan. Eh, ang mahal din yung cart ha. Siyempre, investment naman yan or capital ng mga business owners. Yeah. Anyway. So, medyo malapit na tayo guys. 7 minutes na lang. Alright. Dati, nung parang nalalayuan ako sa Seafood City. Yung pala malapit lang. Malapit lang kila Sam. Malapit kila Sam. Dito yung kila Sam. Sa kabilang konti na lang yun eh. Konti na lang yung kasi malapit din siya sa Lucky, yung mga Pinoy stores. So, tingnan natin kung ano yung makakain natin sa Seafood City. Sulitin na natin kasi minsan lang tayo makadalaw ulit. Yes. Right. Alright, nandito na tayo. Ito na ang Seafood City Supermarket. So, park muna tayo guys. No? Init. Ang init sa labas. So, tinan niyo yung mga suot. Shorts tsaka t-shirt na lang. Ay, sarap ng weather ngayon. Kahit mahangin, hindi ganun kalamig. Last na punta pa namin dito, I think December pa. Kasi yun yung bibili sana kami ng handa namin para sa New Year. Ayun na, turon. Putlong turon, no? $5 ng balon. Magkano? $5 ang balon. Tingnan natin. Anong pwedeng makain. Naglilihi kasi sa Emma guys eh. Kailan ba ang anak mo? After 9 months na? 9 years. 9 years. Ayan. So, syempre ito guys ang ating meron yan dito. Cheapy. $3.99 yung V-Cut. Kasi malalaki. Daming Pilipina dito guys Dito talaga puntahan ng mga mga Pinoy kung magki-crave ka. Okay, pakita natin. Ano ba meron dito? Ayun kakanin Ay. 6.99. Ayun gusto ko yun Pichi-pichi. Yun lang. Copyright tayo niyan. Yeah. Ayan guys, presyo ng kwek-kwek Pag small, $7.99, $14.99, tsaka $18.99. Pero halo na yan, kahit ano na yan. Basta ko ni magkasya doon. Siya nang kukuha. Kwek-kwek. Yun ang pikiam. Oo nga. Chicken skin, meron tayong chicken skin So, itong street cash na lang, boss. food. Pwede ba cash? Roll, tapos halo-halo. Kumuha ko isa lang naman. So, $35. So, ito yung sauce na kasama. Ito. Medium lang yung kinuha namin. Right. So, mag-claim lang muna tayo guys ng halo-halo. Ginagawa pa. Yun na tao. Pero, with ice cream ba yan? Hindi ko alam. Kasi, nung nagtanong tayo, magkano halo-halo? $9.50. Wala naman siyang choice na sinabi. So, baka... baka may ice cream na yan. May halo-halo over me. 1 piece, 2 pieces, $17.99. Okay. Long turuan. So, saya. Daming Pinoy.
Tapos, magkano ba meal nila dito? Nakalimutan ko na yung meal nila dito kung magkano. May value pack sila. Ipakita ko sa inyo guys kung ano yung mga pwede nyo mabili dito, no? Sa Seafood City. Ito. Oh! Bagnet. Ay, may mahabol pala sa akin yung bulinggit. Bagnet. Tapos guys, may mga platter din sila. 49.99. Tapos garlic chicken 9.50. Ayan na yan. Okay. So ito yung mga ulam dito. Oh, may bilo-bilo. Sarap. Nakakamiss ng mga ganitong pagkain talaga. Palabok. Ito na pala. Laki pala eh. Halo-halo overload. 17. So ng nanay ko to. 17.50 pag dalawa. Okay. So makakatipid ka pag dalawa pala. Tara, kain tayo. So ito na guys. Halo-halo. And then kikiam, tokneneng, fishball, and yung kay Alvin, gustong-gusto niya, no? Giant turon. Yes, kahapon ba ako nag-crave? Siyempre, iba pa rin. Si na-miss niya yung turon ng SM. Oo, si ate kanina, kasabay namin sa C3 nyo. Nandito rin. Nung bumaba kami sa Chinook, nandun din siya. pa siya kasi tinawag niya kami. Tapos, pagpunta namin dito sa Seafood, nandito siya. Nagkita ulit kami. So, tara, kain muna tayo. Kain muna kami, no? Tapos si Zion. Airplane daw. I-airplane ko daw yung halo-halo. Airplane. Hindi ka lang dyan. Yummy. Sweet-sweet oh. Kain na muna kami guys. Kaya panoorin nyo rin kami kumain. Ita-timelapse na lang natin. Thank you. Kahit anong kung ano gusto mo. Suka tsaka gravy. Gravy pa yan? Yung normal na ano. Kaya pala punuin mo pala ito eh. Kasi hindi naman tinitimbang. Ewan ko kung gano'n ha. Kasi hindi naman si Ayman naglagay na naglagay. Kasya lang dito. Hindi naman na tinimbang. Paano magkasya hanggat hindi nalalaglag? Okay, so time na tayo. Guys, so tapos na tayo kumain, no? So tingin kami ng mga chips. Ano yung mga V-cut dito? 179, 159, 149, cheese curls 149. Ito, super sale. Ito, cheese ring. Quite 99. 99 cents? Mas mura to. Kuha ka, basket pa tayo. Be? Oh. One basket. Zion, come here. Yeah, it's apple. Kuha tayo basket. Kukuha lang si Emma guys ng basket kasi balak namin bumili na to. Kasi mura na to. Tulad na to. Manghawan, 0.99 na lang. Snacku. 0.99. Nga lang, di masyado makapag-vlog guys kasi may sound, may music, baka makopyright na naman tayo. Ang hirap pa naman i-edit pagka ganyan. Okay lang sana yung video na in-edit namin is nilagay namin, mas madali magtanggal ng music, pero dito wag na. Ibang sa akin, ibang klase yung saba niya eh. Magkano ba? Oh, mahal. Wag na. Kumain na rin man tayong turon eh. Yan, sa mga fruits guys, ito tulad na to almost $9 each to ha, each. Ito 5.99. Sa melon nila is 5.99 per pound. Medyo pricey lang talaga dito. Nakakuha ka na? Ayun. Cheese ring, 4 na snack. 3 sweet corn. Wow. May sweet corn. Oh, yung masarap yun. 3 yung tig na 99 cents. Mangga oh. Ito yung nakikita natin sa sa Freestone.
Pero sa Freestone kasi $10 lang. Dito, walang nakalagay. Ayun no, 99. Mahal. Mahal no. Medyo mahal Pero siya, kasi ibang quality yan, baka mas masarap. Baka. Hindi. Masarap din yung yung sa Freestone. Sabi ni iba, may mga sira-sira. Pero depende, no? Kapag napahilog mo masyado, may sira. Yeah, kasi doon time naman namin, may ilan, pero konti lang yung mga sira. Pero goods pa rin siya. Ano pa bibilin? Wala. May okra? Magkano? Sige, pwede na yan. Kunin mo na. Tingnan natin yung sitaw Tingnan natin kung magkano yung sitaw. Mura sitaw dito. Sitaw dito 3.21. May $2 pa sitaw. Kasi guys, yung baboy namin magwa 1 month na. So this siguro this week or Friday baka bumili ulit kami sa sa Wahing. Ayan. So tingin pa tayo ng pwede nating mabili dito. Para at least magka-idea kayo yung mga bago pa lang sa channel namin na papunta pa dito sa Canada, no? Or papunta pa lang dito sa Canada. So ganito ang presyohan dito sa guys, sa Seafood City. Viva Hotdog. Saan? Pure Foods. Walang Pure Foods dito eh. Ay, meaty juicy. Hindi siya tender juicy. Wala, mahal. Diba? Ito, parang no? Pag pure, Parang, diba? parang Pure Foods. Yung style niya Sarap kaya to? Pwede mo naman i-try. Magkano siya? 13 to? Bakit yung tender juicy dito, $45 to $50? Totoo yan guys. Mapapamura ka. Papamura ka talaga sa sa mahal. Pero syempre, yung pag-ship kasi dito niyan. Pero ewan ko bakit samantalang yung iba naman na dadala nila dito ng mura lang. Pero bakit pag Pure Foods tender juicy hotdog, mahal? No? Yung gatas nila guys, tinan nyo. 6 lang yan. Tignan mo, isipin nyo guys, no? Sa ibang store, sa Costco, Canadian Superstore, mga nasa $6 lang yan. Pero dito, tignan nyo naman, 9.19. So, medyo expensive talaga dito. Isipin nyo, bakit sila magpapresyo ng ganyan kung meron namang pwedeng bilan sa tapat? Diba? Sige. Lagay dito. Saan siya naman ng juice kasi $1 lang Ayan, so tapos lang mag-grocery ng mga chips. So mukhang may tindahan si Emma ng chips eh. Ang dami pinamili Ay, ito. Hoy, may concert ata Ayan pala, ito yung concert ni Eric Santos. $170 VIP. Tinan nyo naman si Sayo ng kulit. Habang lumalak, kumukulit eh. Ayan, so punta mo tayo sa sasakyan guys. Grabe ang tirik ng araw salubong na salubong. May nakikita ka ba? Ay, meron pa. Meron naman. Ako yung Baba mo kasi ito. Baba. Parang init. Ayan. So yun guys, kapag nagki-crave nga kayo, punta kayo pumunta sa Seafood City. Talagang so minsan pag hindi kami kakain talaga sa labas, bibili na lang kami ng mga somehow Asian food sa TNT kami kasi mas malapit yun. So doon kami mas madalas mag-grocery, bumibili ng mga kung ano-anong food na maisipan namin. Tapos nandun din kasi yung mga condiments na Pinoy. Kapag pumunta ka sa sa Canadian Superstore o kaya Walmart, wala kang makikitang mga ganyan UFC, Datu Puti, walang ganun doon. So dito meron sa mga Asian stores. Alright. Pero ang pinag-crave ko talaga doon guys, yung hotdog, yung tender juicy talaga. Kaso bumili ka na nga, may $50, may nagbebenta $50 sa group. Meron nga. 45 pero may iba 45 40. Syempre, kapag bago silang dealer, supplier, kailangan mo makipag-compete sa market, mumurahan mo.
So, mas mura ng $5. Marami pa rin kumakagat, no? Siyempre, kung ano kasi mataas na yung sahod mo, wala na lang yung 45 to 50 sa'yo. Siyempre, enjoy ka naman kumain, diba? Ganun ba yan? So, next time, kapag parang isang kainan na lang yung hotdog na pag sobrang dami. Kasi bagay marami din naman kasi yan, di ba? Isang ganun siya. 1 kilo lang yun. Yeah. Anyway. Nakakamiss na yun. Nakakamiss kainin yan. Right. So, 7:30 na pala nga ng gabi ngayon, guys, no? Diba? Ito ang aming araw. Parang alam nyo, 7:30 ng umaga, parang ganon. Pero gabi na talaga, guys, ngayon dito. So, mapagkakamalan nyo pang pasikat pa lang yung araw. Pero ang sunset namin, 9:30 ng gabi. Tapos later on, magiging 10 ng gabi pa yan. Summer, lalo pag grabe. Summer. Sa umaga nga pag pumapasok ako, sobrang tirik na yung araw. 7 pa lang yun ha. Yan. So gano'n na talaga, change na tayo din ng mga outfit. Kasi umiinit na rin talaga. Hindi na ako nagsusuot ng mga makakapal na jacket. Although kailangan ko pa rin mag-jacket sa umaga kasi pag humangin din, malamig. Then pag hapon, ayan na, ang init na. So, tanggalin mo na lang siya, bitbitin mo na lang. Siya nga pala, yung mga nandyan sa Edmonton, kamusta kaya yung sale ng Adidas dyan, tsaka Herschel? So, nag-iisip pa rin si Alwin. Itong video namin, ay, today is Wednesday. So, nag-iisip pa rin kami kung pupunta ng Edmonton for Sunday lang. So, hindi na overnight, pero hindi pa namin sure yun. Kaya kasi kay Ronald. Pero kasi isipin mo palang 3 oras na biyahe, diba? Yeah. Kinda tiring. Bahala na, hindi naman din. Naman kasi ewan ko, bakit yung sa atin yung sale walang Herschel. Tapos sa Edmonton kasama ng Adidas sale yung Herschel. Ang gaganda rin ng bags nandun, guys. Kasi last year, diba? May kasama yung Herschel, yung Adidas. Pero ngayon, bakit hindi nila sinama yung Herschel dito sa Calgary? Baka, depende siguro sa promotion nila. So siguro, kumonti na ang kanilang stocks, di ba, baby? So kailangan Adidas. Samahan na nila ng ibang promotion. Pwede, di ba? Nailusot. Pwede nga yun. So tama na rin, wag ka na. Temptation lang naman yun. Hindi, ang habol ko kasi dun yung mga sweatshirt. Tama na yung sweatshirt. Mainit na raw. Malay mo, makita nila tayo sa Edmonton. So, hindi natin alam kailan ma-upload to. Pero yun, sana yung mga nasa Edmonton, nag-enjoy kayo sa inyong Adidas sale. Madali naman pumunta. Kahit sabihin mo 3 hours, hindi ka mahihirapan. Kasi diretso lang yung daan. Kung naka-cruise control ka lang, bayaan mo na siya. May lane assist naman to. So, hindi ko na kailangan Pwede naman, guys, kasi dito sa Canada, yung Calgary to Edmonton, walang toll fee. Hindi ka manghihinayang pag papalik-palik ka. Gas na lang yung iisipin mo. Kasi alam niyo sa Manila, isipin mo pa lang toll fee. Toll gate pa lang, magkano na? 500. Plus. Tapos pag tumahan ka sa Skyway. 300 plus Skyway. Pag sinusundo kita dati, 229 sa Makati. At parang hindi na livable yun. Mag-aaraw-araw kami na toll fee para sunduin ako sa work. May time kasi na gano'n pag sa sobrang traffic. Talaga nag-skyway talaga ako, guys. Kasi pag dumating ako sa Makati, siguro mga 2 oras biyahe ko. Okay. So at least dito, guys, ito yung traffic namin. Walang traffic anyway. So yan, makikita nyo ito, guys, ang aming daan. So walang traffic dito kasi ang lalaki ng kalsada. At ang dami-daming kaliwat kanan. So hindi kayo magsisiksikan. Hindi ka may stress dito. Although nakakaranas tayo ng mga slight build up ngayon sa syempre downtown pag rush hour. Pero other than that, very peaceful. Okay yung transportation naman kung may car ka. Sa totoo lang, guys, ako tagal-tagal ko na nagda-drive. Gusto ko mag-drive dito sa Canada kasi sobrang dali, sobrang bilis nung pupuntahan mo. Napakadali talaga, sobrang actual. Enjoy ako talaga dito. Real time yung iyong Google
Maps tsaka Waze. Compared sa ano usually dati nararanasan namin adjust ng time dahil traffic sa mga areas. So anyway, yun lang naman yun. Na-appreciate lang namin din talaga itong biyahe. Nagustuhan namin yun dito. Yan. So yun lang guys. Maraming salamat na naman sa pagsama sa aming vlog for today. Salamat sa pagsama sa pagkain namin dito sa Seafood City, no? So pasensya na sa mga nakanood ng alanganing oras. Baka kayo ay nagutom. Yan, madali lang naman magluto ng pancit canton if ever mag-crave kayo dyan. Alam natin may mga kanya-kanyang ano kayo, nakatagong pancit canton. So yun, anyway, yan hanggang sa susunod na video. We'll see you on the next one. Bye!